Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagliyab ang isang kotse sa bahagi ng EDSA Ortigas flyover kagabi. Nakitang umaandar pa habang nasusunog. Nakababa ang driver matapos abisuhan ng mga kapwa motorista kaugnay ng tumatagas umanong gasolina. Walang nadamay sa insidente bagamat nagdulot ito ng pagbibigat ng daloy ng trapiko. Nakatutok si Mariz Umali. Kuha sa CCTV ang pagbaba ng driver ng kotseng ito sa EDSA Ortigas flyover northbound matapos palang senyasan ng ilang motorista. Sinilip niya ang likod ng kotse na biglang nagliyab ang ilalim. Saglit niyang nilapitan ang unahan ng kotse pero hindi na sumakay at dali-daling naglakad palayo. Habang ang kotse, kita sa CCTV na umaandar habang nagliliyab. Bakas pa sa kalsada ang dinaanan nito. Dahil sa nagliyab na kotse, napahinto na ang mga motorista sa lane. Ilang saglit lang dumating ang ilang bombero para apulahin ang apoy. Habang umalalay ang mga pulis sa mga motorista, lalo't nabalot ng usok ang paligid. Naapula kalaunan ng sunog na tuluyang tumupok sa kotse. Kwento ng driver nito, pauwi siya galing Pasay ng senyasan ng kapwa motorista at sinabihang tumatagas ang gasolina ng sasakyan. Wala na siyang nagawa kundi pagmasdan ang natutupok na sasakyan. Wala naman daw nadamay sa insidente, bagamat nagdulot ito ng pagbibigat ng daloy ng trapiko hanggang EDSA Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Ayon sa Quezon City Police District Station 12 na may sakop sa insidente, nagtamo ng paso sa kaliwa at kanang paa ang driver ng sasakyan. Nakaagad naman daw nilapatan ng first aid ng medical team ng MMDA. Kasalukuyan pa nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP at Bureau of Fire Protection sa sanhi ng pagliyab ng sasakyan. Ayon naman sa Automobile Association of the Philippines, tatlong pwedeng sanhi ng pagliyab ng sasakyan. Una, pagliyab ng tumagas na gas. Pangalawa, ang electrical fire o pagliyab ng mga dekuryente sa loob. Yung pangatlo dyan is possibly yung catalytic converter na nag-overheat or engine na nag-overheat. Kadalasan, ang vehicle fire is caused by a modification that is not proper. Parang gasoline fire ito dahil may gasoline trail siya habang gumugulong siya sa flyover at may gas fire talaga sa lupa, sa ground. Means to say a fuel line has leaked or even by mere gravity that the tank was emptying onto the road. And lumiyab na siya. Paalala nila, pag pumapalya o nangangamoy na ang sasakyan, huwag nang ituloy ang pagmamaneho. Dapat may presence of mind. Itabi at itigil ng sasakyan. Dapat i-handbrake dahil delikado na may maaksidente pang iba. Get out of the car. Don't wait. Get everybody out of the car. Mamaya na yung cellphone mo, mamaya na yung mga belongings mo. I think the driver did a very nice job of exiting his vehicle on time. So much panic and so much to attend to in that emergency. You cannot blame this guy. Kung marunong, apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher. Kung hindi, tumawag sa MMDA o Bureau of Fire Protection. But if you don't know how to do it, I will tell you, don't try. Because ang kadalasan ang mali, pag nakitang may sunog sa ilalim ng hood, bubuksan yung hood. Pagbukas ng hood ng ganun, that just feeds more oxygen into the fire. That fire will just grow bigger and bigger. Para di na umabot sa sunog, regular preventive maintenance. And only get accessories and modifications that are from a trained professional. delikado mag-do-it-yourself sa electrical at fuel line. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali naktutok, 24 oras. Pagkatapos sa Zambales ay sa Occidental Mindoro naman namataan ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Patuloy naman itong binubuntutan ng isang barko ng Philippine Coast Guard. At nakatutok si Chino Gaston. 2 araw matapos mamataan sa Panatag Shoal na 54 nautical miles mula Capones Island sa Zambales, nasa bandang Mindoro na ang Coast Guard Vessel 5901, ang tinaguriang monster ship ng China at pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo. Kaninang umaga ay nasa 80 nautical miles ito mula Lubang, Occidental Mindoro. Matapos ang 2 araw na pagbuntot ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Sa kabila ng paglalayag ng monster ship sa EEZ, hindi raw dapat matakot ang mga Pilipinong mangingisda ayon sa National Security Council. Mukhang parte ito ng
intimidation, parte ito ng coercion, aggression, deception na ginagawa ng China. Pinapakita nila na may ganito silang barko at tinatakot yung ating mga mangingisda na mangisda sa West Philippine Sea. Sa social media post ng security analyst na si Ray Powell, makikita na bukod sa pagbuntot, iniikutan din ng BRB Cabra ang monster ship habang binabantayan ito. You are directed to depart immediately. Patuloy din ang pag-radio challenge sa monster ship at pagtiyak na wala itong ibang ginagawang iligal. Kaugnay naman ng natagpuang underwater drone sa San Pascual, Masbate, isang resolusyon ang inihain sa Senado para imbestigahan ang insidente. Hindi patiyak sa ngayon kung anong bansa ang may-ari nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Posibleng ba paaga ang pahalik ngayong nasa Quirino Grandstand na ang imahe ng Poong Jesus Nazareno? Bagamat nakikiusap ang simbahan na sana iwasan daw yung literal na paghalik. Binago rin ang anda sa maghahatid dito, pabalik ng Quiapo. Mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, may pagbabago nga sa disenyo ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Ito'y parang nga hindi na mahikayat yung mga deboto na pumanik sa andas. Abalang-abala ang Hijos del Nazareno Central sa pag-aayos ng andas ng Poong Jesus Nazareno, lalo 3 araw na lang ang inaabangang traslasyon mula Quirino Grandstand tungo sa Quiapo Church. Ito pa rin daw ang andas na ginamit noong 1 taon pero may binago. Ito yung andas ng Poong Jesus Nazareno at kumpara nung last year, makikita po natin na nakaslide na yung kanyang disenyo. Dati parang pa-square itong disenyo na ito, pero ang sinasabi ng mga ihos na nakakausap natin, sinasampahan ito ng mga deboto. So yung intention nitong paslant na disenyo para hindi nga siya masampahan. At doon naman sa loob nito, mapapansin natin may mga blower sila na ikinabit kasi nung nakaraang taon ay nagka-moist itong salamin. So dahil sa mga blower na yan, sana daw ay hindi na magkaroon muli ng mga moist. Tinanggal na ho namin yung lugar na yun. We believe hindi na ho sila makakasampa sa harapan. Maging yung sa likuran ho, yung natatapakang kapiraso na 2 inches, natanggal na ho yun. Yung wag mag-moist sa loob. Dahil meron kami mga blower na may kinabit din sila. Naglagay kami ng parang exhaust doon sa itaas. Bali 4. Pero tiyak na didiskarte pa rin ang mga deboto papanik ng andas. Ang mahalaga raw, maaasahan ng tibay nito. Ang matibay at maaasahang andas kasi ang isa sa susi para sa mas mabilis na traslasyon. Yung gulong, hindi yan mag-stack up? Hindi naman. Dahil po unang-una sa parang caster wheel ang ginamit namin dyan, malaki. Kanina, pinangunahan ni PNP Chief General Romel Marbil ang send-off sa mga pulis na magbabantay sa seguridad ng Nazareno 2025. Nasa send-off din ang force multipliers gaya ng sundalo, Coast Guard, bumbero, local units ng Maynila, MMDA at Metro Aid. Inaasahang kabuuang 14,500 ang puwersa ng security force para tiyakin ang seguridad sa pista. Wala kami nakikitang threat. Ang pinag-uusapan lang namin yung maraming tao, mas maraming taong dadagsa ngayon kasi mas open. So yun ang namin, then yung traffic. Same time, we don't see any threat but yung mga masasaktan. Mag-aalas 3 kaninang hapon, inilagay na rin sa entablado sa Quirino Grandstand ang imahe ng Poong Nazareno para sa pahalik. Nakalabas ang krus at paa ng imahe pero may pakiusap ang mga otoridad. Pwede nilang pahiran ng kanilang panyo o tuwalya. Pakiusap lang ho namin, wag na humalik, yun na lamang ipinahid nilang panyo o tuwalya ang kanilang halikan para ho makaiwas tayo makakontaminate kung tayo ho ay may dinadalang karamdaman. Kahit naman hindi pandemic, mas hygienic na at mas ligtas ang ipunas natin at mag-sanitize tayo on and before ng pagpugay natin. Kaya mas ini-encourage natin yung pagpunas at paghaplos at pag-sanitize bilang bahagi ng pagpupugay sa Poong Nazareno.
Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy nga itong nagaganap na misa dito sa Quirino Grandstand para yan sa mga volunteers ng Nazareno 2025. Doon naman nga sa mga naghihintay ng balita ukol sa pahalik na nakaschedule ng January 7 to 8, ang sinabi ni Father Sescon, maaring magsimula yung pahalik ng mas maaga, pwedeng mamayang gabi o mamayang madaling araw, depende raw kung daragsa yung mga deboto ay papayagan na nilang magsimula itong pahalik. So yan muna ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Bawas ka ba naman sa mga nakatakdang madagdagan ang bayad sa upa sa kanilang mga tahanan? Kung dati hanggang 4% lang ang pwedeng dagdag singil, ngayon ibinaba pa yan. Alamin kung magkano sa pagtutok ni Dano Tingkungko. 1993 pa nangungupahan si Lea sa kwartong ito sa Quezon City. Ang buwan ng upa niyang nagsimula sa 1,500 pesos, ngayon nasa 2,500 pesos na. Pero yung 2,500 na yan, 3 taon na rin ang tagal. Hindi naman daw basta-basta nagtataas ng upa ang kanyang landlord. Kung i-renovate siguro na pagandahin, okay lang naman siguro na taasan. Pero kung walang may nagbago, pag-usapan siguro. Pero kung sakali mang magtaas ng upa ang kanyang landlord, merong bagong alituntunin dyan ang National Human Settlements Board o NHSB. Inaprubahan na kasi ang resolusyon para sa mas mababang rental cap o hangganan ng pwedeng itaas ng upa para sa mga mas mababa sa 10,000 piso ang buwan ng renta. Mula sa dating 4% simula ngayong Enero at sa buong 2025, magiging 2.3% na lang ito. Ibig sabihin, sa halimbawang 10,000 pesos na buwan ng upa, hanggang 230 pesos lang ang pwedeng itaas ng landlord at hanggang 1 beses lang sa isang buong taon. It only applies to an existing renter who will extend or renew his rent in 2025. So kung ang renta mo, for example, nag-end ng January 31, tapos gusto mo pang mag-continue nung iyong pag-upa doon, ang pwede lang itaas doon sa renta mo, maximum 2.3%. Pero pagdating ng January 31, umalis ka na doon sa unit na yon, pwede nang paupahan yung unit na yon ng more than 2.3% higher than the previous rate. Paano kung para mapataas ang aumento sa upa, palayasin na lang ng landlord ang tenant niya at kumuha ng bago? Bawal yan, sabi ng NHSB. Hindi ka pwede magpalayas lang ng tao dahil hindi kayo nag-agree doon sa renta. Kasi pwede sabihin ng landlord, okay, tataasan ko to, ayaw mo, papalisin kita. Kung hindi magkaintindihan ang mga partido sa barangay, they can actually file a court case. And if found guilty, ang batas is very clear. Between 25 to 50,000 ang penalty or imprisonment of 6 months plus 1 day to maximum 1 year or both. Okay lang siguro, basta wag lang yung 1,000 na yung tataas. Para naman sa nagpapaupa ng bahay na si Janet, wala naman daw problema kung mas mababa ang kailangang aumento. Kumbaga pinagdaanan ko na yun na naging renter ako Mahirap. Kung maganda naman yung ng renter mo, bakit mo pa kaysa naman layasan ka, di ba? Na wala talagang binayad. Mas maganda yung ganun. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Dagdag bawas naman sa electric bill. Tatanggap ng refund ang mga customer ng Meralco sa susunod na buwan. Pero kasabay niyan, sisingilin naman tayo ng pinambili ng reserbang kuryente noong nakaraang taon. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa mga parating na refund, posible kayang may mga buwan ngayong taon na makaluwag kahit konti sa bill ng kuryente. Sa Pebrero, i-refund na ang halos 1 bilyong pisong hindi nagamit pero nasingil ng mga private distributors na pambayad sana sa mga experts ng Energy Regulatory Commission. Nasa 23 centavos per kilowatt hour yan para sa mga customer ng Meralco. We don't need those funds, so those funds need to be returned. Bandang Abril naman, maaaring maramdaman na ang nasa 16 billion peso refund ng Meralco. Pwede pang tumaas ang refund
refund dahil rerepasuhin pa ng Energy Regulatory Commission ang sobrang singil ng Meralco mula 2022 hanggang 2024. Pero kung may refund, meron ding increase. Sisingilin na rin simula sa Pebrero ang pinambili ng National Grid Corporation of the Philippines ng reserbang kuryente noong nakaraang taon na katumbas ng 12 centavos per kilowatt hour sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Nagkaroon ng mga sobrang singil dahil sa ilang taong pagkaantala ng regulatory reset ng ERC o ang kwentahan kung magkano ba ang isisingil sa mga customer. Kung maplansya na ang regulatory reset ng NGCP halimbawa, magkakaalaman kung magre-refund ba ito o magdaragdag ng singil. Kung magdesisyon ng ERC na payagan ng NGCP na maningil para sa mga proyektong hindi pa naman natatapos, katumbas ito ng 12 centavos per kilowatt hour increase. Pero aabot sa 1 peso per kilowatt hour refund sa loob ng 1 taon kung magdesisyon ng ERC na ang pwede lang singilin ay para sa mga nakumpletong proyekto. The resets will really need to be completed. So Meralco and NGCP. Para sa working student na si Rebecca, malaking bagay kahit ilang sentimong refund, lalo kung mauuwi ito sa bawas singil. Habang nag-aaral, nangungupahan si Rebecca dahil nasa probinsya ang kanyang pamilya. Sana magka-refund kasi malaking tulong na rin yun, pangkain ko na rin yun, or pang tricycle papuntang school, pang sakay ng jeep. Ayun, parang siguro kahit barya-barya lang or konting rollback. Pero may isa pa siyang problemahin. Isa kasi ang tinitirhan ni Rebecca sa mga mawawalan ng kuryente nitong linggo dahil sa maintenance ng Meralco. Nasa website at Facebook page ng Meralco ang schedule ng maintenance ng Meralco. Mahalaga kasi dito na masiguro natin na yung facilities natin are in tip-top condition para maharap natin yung hamon ng panahon. No? Ito, papasok ang summer months. Tapos nun, yung mga tag-ulan. Hassle pero titiisin na lang daw ito ni Rebecca na sumasideline bilang isang virtual assistant. Siguro kailangan ko na lang lumabas para maghanap ng establishment na nag-provide ng outlet. Pero napaka-inconvenient niya talaga sa akin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Epektibo na ang mas mataas na sagot ng PhilHealth sa pagpapagamot. 50% ang dagdag sa sagot ng PhilHealth sa ilang sakit at higit pa sa mabibigat na procedure tulad ng kidney transplant at angioplasty. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinakakaraniwang claim mula sa PhilHealth ang low-risk pneumonia. Noon hanggang 19,500 pesos lang ang sagot ng PhilHealth dyan. Pero simula nitong January 1 hanggang 29,250 pesos na ang sagot ng PhilHealth. At isa lang yan sa kabuang 9,000 case rate o samot-saring mga sakit na saklaw ng bagong round ng pagtataas sa halaga na sasagutin ng PhilHealth. Kung matatandaan nyo po, noong February of 2024, nag-increase na po tayo ng 30%. And ngayon po, bago natapos ang taon, ay nag-increase po tayo ng another round. This time, 50% naman po sa around 9,000 packages starting January 1 admissions. Higit 50% naman ang dagdag benepisyo sa ibang mas malulubhang sakit, kabilang ang kidney transplant at ang angioplasty para sa atake sa puso. Nung pong ating kidney transplantation package na dati po ay 600,000, ngayon po ay aabot siya ng 800 to 2 million benefits package po. Yung tinatawag na angioplasty na around 30,000 benefit pesos ang ating package, ngayon po ay aabot na siya sa 530,000 pesos. Malaking bagay ito para sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa PhilHealth para sa pangangailangan medikal. Pandugtong buhay pa para kay Evelyn Valdez na 2 taon nang umaasa sa PhilHealth para sa kanyang dialysis. Bagong pag-asa ang mas murang kidney transplant dahil bababa ang kanyang pag-iipunan at kailangan na lang ng donor. Sana makapag-transplant. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Ito nga, nilalakas ako na loob ko. Simula ngayong taon, may beneficiary ng PhilHealth para sa outpatient o mga naisugod sa ospital pero hindi kinailangang i-confine. Yung pong mga pasyente na nadadala sa emergency room pero hindi na-admit, wala po silang mga benepisyo before. Pero ngayon po, we came out already with an emergency care package na hindi kinakailangang ma-confine, i-cover at babayadan na rin po natin siya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Gumulong na ang pag-iimprenta sa mga balotang gagamitin sa national and local elections sa May 12. Sinaksihan mismo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang unang araw ng printing, kasama sina Commissioner Nelson Celis at Ray Bulay
at National Printing Office Director Rev C. Escobedo. Pagkalipas ng ilang minuto, ipinakita nila sa media ang pinakaunang official ballot na naimprenta sa National Printing Office gamit ang 2 bagong printer na ipinahiram ng Miro Systems. Kahapon, ipinakita rin sa publiko ng COMELEC ang ballot face o yung itsura ng balota para sa overseas voting. Nakapaloob dito ang pangalan ng 66 senatorial aspirants at 156 na party list groups. Ang mga nais tumakbo sa eleksyon pero na-disqualify with finality ng COMELEC, hindi kasama ang pangalan sa official printed ballot. Basta yung kandidato, ang desisyon sa kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakali mang may aksyon ang Korte Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court. Ayon sa COMELEC, 950,000 na balota kada araw ang target nilang maimprenta para matapos nila ang 73 million ballots sa loob ng 77 days o hanggang gitna ng Abril. Pinaghandaan din daw sakaling magkaroon ng aberya. Kung sakali na hindi natin ma-reach ang gusto nating bilang ng balota na meron tayo sa gusto natin sa bawat araw, nandiyan naman ang ibang machine ng National Printing Office. The COMELEC will do everything necessary just to ensure that all supplies, all forms are ready by the time na dapat na andyan na ang ating halala. Sinimula naman ngayong araw ang audit ng ProVNV, isang international certifying entity sa isa sa data center para sa election 2025. Bahagi ito ng proseso para makakuha ng international certification ang COMELEC para sa mga sistemang gagamitin sa eleksyon. Sa linggo, January 12 na ang simula ng election period. Ayon sa COMELEC, sa araw din yun, sisimulan ang nationwide gun ban. January 11 naman, Sabado, magkakaroon na ng checkpoint sa mga lugar na sa tingin ng COMELEC ay nangangailangan nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, paghandaan pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, may malalakas na ulan na sa Cagayan at Isabela. Posible rin ang ulan sa Cordillera, Mimaropa at Bicol Region. Magtutuloy-tuloyan hanggang hapon at kasama na rin uulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May matitindi at malawakang pag-ulan ang posibleng magdulot ng baha o landslide, kaya doble ingat pa rin. Para naman sa mga makikiisa sa mga paghahanda at sa mismong araw ng traslasyon ngayong taon, magiging bahagyang maulap sa Maynila simula po bukas hanggang sa Huwebes at may tsansa pa rin na localized thunderstorm sa hapon o gabi. Ang temperatura nasa pagitan ng 22 hanggang 30 degrees Celsius. Amihan at shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin ang patuloy na makaka-apekto sa bansa. Dahil sa amihan, magiging maalon at delikado para sa maliliit na sasakyang pandagat ang maglayag sa northern seaboard ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, unti-unti na ring lumalakas ang ihip ng amihan kaya asahan ng bahagyang paglamig ng panahon sa ilang lugar sa Luzon, lalo sa gabi o madaling araw. Halos 70 bilyong pisong kontribusyon sa SSS ang hindi pa rin nakokolekta mula sa ilang employer base sa ulat ng Commission on Audit. Sa gitna yan ang panibagong dagdag kontribusyon sa SSS na tinawag na pahirap ng ilang grupo. Nakatutok si Ma'am Gonzalez. Namatay noong 2020 ang asawa ni Leilani. Pero hanggang ngayon, nakatatanggap siya ng buwanang pensyon mula sa Social Security System o SSS. 25 taong nagtrabaho bilang company driver ang asawa niya. Umabot din siya ng almost 4K. Nagiging tulong siya para sa part ng tuition ng bunso kong anak. Kaya nga raw tinitiyak ni Leilani na buwan-buwan magbabayad ng sariling kontribusyon niya sa SSS. Pero aminado siyang mabigat sa bulsa. Kung malaki naman yung bracket ng salary mo, medyo hindi mo mararamdaman. Pero kung minimum wager ka lang, medyo mahirap, di ba? Kasi sa dami ng gastusin ngayon. Pero simula ngayong Enero, mas bibigat pa ang babayaran ng mga empleyado at employer sa SSS. Alinsunod sa Social Security Act of 2018, dapat itaas ng SSS ang contribution rate kada 2 taon.
Ngayong 2025, ang huling pagtaas napapalo na sa 15%. 10% ang sasaluhin ng employer habang 5% sa empleyado. Kaya kung minimum wage earner ka sa Metro Manila na tumatanggap ng 645 pesos sa isang araw, 700 pesos na ang babayaran mo kada buwan sa SSS, habang 1,410 ang babayaran ng employer mo. Inalmahan ng ilang grupo ang pagtaas ng kontribusyon sa SSS, gaya ng mga nagrally sa PhilCoa kanina na inireklamong sumabay pa ito sa pagtaas ng bayad sa kuryente, tubig at gasolina. Sa report ng Commission on Audit noong 2023, singita nila ang SSS dahil mahigit 89 billion pesos pa rin ang hindi nila nakokolektang premium contribution mula sa mga pribadong kumpanya as of year-end 2023. Sa kabuuan, nasa mahigit 93 billion pesos ang unpaid o unremitted premium contributions ng mga delinquenteng employer na kinaltas nila mula sa kanilang mga empleyado. Base sa records, mahigit 420,000 ang delinquenteng employer at halos 71,000 sa kanila ang inactive, under temporary suspension o may closed at dormant accounts. Katumbas ito ng mahigit 25 billion pesos na collectibles. Sabi ng COA, may direktang impact ito sa stability at performance ng SSS. Sinusubukan namin kunin ang panig ng SSS pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hinatak ng MMDA ang sasakyang pumarada sa bike lane sa Quezon City at ang mga sagabal sa rutang daraanan ng traslasyon sa Maynila. Nakatutok si Oscar Oida. Pinaghahatak ng MMDA sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City ang mga sasakyang alanganin ng pagkakaparada sa kanilang bantay sagabal operation sa mga bahagi ng Mabuhay Lane. Tulad ng sasakyang sa bike lane pa mismo nakaparada. Pagdating sa Gilmore Avenue sa San Juan, huli rin ang mga naka-illegal parking. Yung mga may driver, tinikitan at pinagmumulta ng 1,000 piso. Nadagdagan pa ang mga nahatak na sasakyan sa Santolan Road sa San Juan. Isang jeep, isang AUV at isang kotse. 2,000 piso ang multa para sa mga unattended at illegally parked na sasakyan. Kung ang mga alternate route po natin o mga alternatibong kalsada, kung ito po ay mapupunuan ng mga obstruction, mga illegal parking, so it will defeat the purpose of easing up the traffic sa ating mga major thoroughfares. Kinahapunan, ang mga lugar naman na daraanan ng traslasyon ng Jesus Nazareno sa Huwebes ang pinasadahan ng mga tauhan ng MMDA. Walang kawala ang mga sasakyang nakahambalang sa may Carlos Palanca Street sa Maynila. Karamihan unattended, kaya halos maubos ang tow truck ng MMDA sa kahatak sa mga kotse, sidecar at trailer truck. Ang mga na-tow nadagdagan pa pagsapit ng Arlegui, Vergara at Nepomuceno Streets. Bukas po pag tayo ay bumalik, all out na po tayo sa ating clearing operation, wala na po tayong pagbibigyan. Lahat po na mga nakahambalang sa bangketa or even mga extension na mga tindahan, lahat po to kukumpiskahin na po natin at aalisin. Then yung mga naka-illegal park po, definitely once na naabutan po kayo na walang driver, you will definitely be towed na po. Habang nangyayari ang clearing operations, abala naman ang mga tauhan ng Manila City Hall Engineering Office sa pagkukumpuni ng mga bitak sa bangketa sa lugar. In case po kasi na pagka naapakan yan, sa dami ng tao, maaari ho siyang bumagsak, mag-collapse. Kaya po, nire-repair na natin. Isa lang ho yung matapak dyan, madapa, domino effect na po yun. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Good news dahil extended ang showing ng mga pelikula sa Metro Manila Film Festival. Huwag nang magpahuli dahil hanggang January 14 ay pwede niyo pang mapanood ang 10 movies ng MMFF kabilang ang 2024 MMFF Best Picture Film na Green Bones. Speaking of Green Bones, sold out ang screenings niyan sa ilang mall. Kaliwat ka ng block screening din ang inorganize for the film kabilang ang isang dinaluhan pa ng isa sa cast na si Royce Cabrera. The cold never bothered Sky Chua anyway, na sole representative ng Pilipinas sa 2025 International University Sports Federation Winter World University Games. Isi-showcase ng Sparkle Artist ang galing sa figure skating na gaganapin sa Italy. Good luck, Sky!
Pinasusumiti ng DILG ang mga lokal na pamahalaan ng report ng kanilang Pogo crackdown hanggang sa Biyernes, January 10. Sa kabila kasi ng ban, may maliliit na Pogo operation pa rin sa ilang lugar sa Metro Manila at probinsya. Nakatutok si Salima Refran. Isang linggo matapos ang total Pogo ban, may binabantay ang mga lugar, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na posibleng mga nilipatan ng mga Pogo operations. May ilang lugar sa Metro Manila at sa mga probinsya. Nauna nang sinabi ng PAOK na sa guerrilla operation sa maliliit na lugar at ibang mga probinsyang may internet lumilipat ang mga Pogo. Ang Department of Interior and Local Government pinag-utos ng magsumite ang mga local government units ng kanilang Pogo crackdown reports hanggang sa dulo ng linggo o sa Biyernes, January 10. Inaatasan ng LGU officials pati mga barangay at DILG regional offices na tiyaking hindi mai-isyuhan ng business permits ang mga Pogo at IGL o Internet Gaming Licensees. Dapat din daw magkaroon ng regular na inspeksyon. By the end of the month, they required them to submit certificates of no Pogos in their localities. Sa Makati kasi sarado na lahat, sa Cavite sarado na, sa Manila sarado na, sa Pasay sarado na, Parañaque sarado na. Tinignan na namin lahat yan. Kahit wala pang anti-Pogo bill, malinaw raw sa Executive Order 74 na nag-uutos ng total Pogo ban na kasama sa mga lugar na pinagbabawal na ito ang mga special economic zones, tourism zones at freeport zones. Kasama rin ito sa mga i-inspeksyonin ng pamahalaan. We have no boundaries. There are no walls high enough for us to climb. Lahat yan pwede namin pasukin. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Tinangay ng rumaragasang ilog ang isang truck sa Zamboanga City. Tinatawid ng truck ang ilog nang biglang lumakas ang agos ng tubig. Sabi ng pahinante ng truck, igigilid na lang sana nila ang truck nang may bumara sa gulong nito. Wala raw silang ibang madaanan dahil hindi pa nagagawa ang tulay na nasira dahil sa nagdaang pagbaha. Agad na naghanap ng ligtas na lugar ang driver at pahinante at iniwan ang truck sa gitna ng ilog. Maya-maya pa, tuluyan ng tumagilid ang truck na may kargang panindang prutas at gulay. Naalis na ang truck sa tulong ng backhoe na nasa lugar. Tumawid na ang taon pero hindi pa rin nakolekta kaya tumambak na ang mga basura sa Blumentritt sa Maynila. Hindi lang mga dumaraan kundi pati mga negosyo sa paligid ang apektado ng mabahong amoy niyan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Umaalingasaw ang amoy ng basura sa bahagi ito ng Blumentritt sa Maynila. Ang dahilan, ang gabundok na basurang 5 araw na umunong di nahahakot. Kaya kahit ang mga pasahero ng mga jeepney na papatigil sa lugar, nagre-reklamo. Masangsang na eh. Kaya yung mga ibang customer hindi lumalapit dito eh. Tagandun po yan. Puro tambak-tambak ang mga basura po. Dahil sa amoy, apektado ang negosyo ng ilan sa lugar. Gaya na lamang ng mga nagtitinda ng gulay. Siyempre naapektuhan po, siyempre yung mga mamimili na anuhan kasi sa baho ng singaw niya. Kaya naapektuhan din po sa pagtitinda. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, patuloy naman daw ang pangongolekta ng basura sa lungsod pero hindi raw agad nakapagkolekta ng basura ang kanilang bagong service provider. May ilang araw po na yung dating service provider bago dumating ang bagong taon ay hindi na po nakapagkolekta sa iba pong mga lugar. Kaya po hindi lang po nadoble ang dami ng basura na kukolektahin ng bagong service provider. January 1 daw ito nagsimula pero naipon ang mga basura noong pang December 31. Sila na po ang naghakot magsimula po ng January 1. Yung mga naiwan pong basura ng December 30 and 31, sila na rin po ang sumalo. Kaya nga po 4 times the amount of garbage po ang sumalubong sa kanila. Sa isang pahayag, pinabulaanan ng Leonel Waste Management Corporation ang sinabi ni Lacuna na iniwan nito ang pangongolekta ng basura sa Maynila bago matapos ang kanilang kontrato noong December 31, 2024. Sa katunayan, nung inanunsyo nga raw nila sa kanilang mga tauhan noong December 23 na matatapos na ang kanilang kontrata sa City of Manila, sinabihan daw lahat na tapusin ang kanilang serbisyo hanggang katapusan ng taon. Giit ng kumpanya, patuloy silang nagsilbi hanggang sa huling araw kahit noong panahon ng Kapaskuhan sa kabila ng utang ng lungsod na 561.44 million pesos.
Santos. Ninilaw din ng Leonel na inabisuhan nila si Mayor Hani Lacuna noong September 2024 na hindi sila sasali sa bidding para sa 2025 dahil sa hindi pa nababayarang utang at upang bigyan daan na rin ang maayos na paglipat sa bagong service provider. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. The wait is over mga kapuso dahil ilang minuto na lang. Mapapanood na natin ang pinakabagong action drama series this 2025 na Mga Batang Realist. Pero bago yan, nag-share ang cast sa GMA Integrated News interviews tungkol sa kanilang palabang character. Makichika kay Nelson Canlas. Isa lang pinaglalaban natin lahat. Magkakaiba man, pinagsama ang mga karakter nila ng iisang hangarin. Sa pag-upo sa GMA Integrated News interviews, ipinakilala ni Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Birria, Bruce Roland at Antonio Vinson ang kanilang gagampanan sa pinakabagong kapuso primetime series na Mga Batang Realist. Si Miguel ang gaganap na leader ng grupo bilang si Kidlat. Dito ka pinanganak, anak ka ng lugar na ito. Pagdating sa ugali, marami raw silang similarities ng kanyang karakter. Si Kidlat siya yung batang matapang na kung meron siyang gusto, paglalaban niya. Pero hindi lang siya basta sugod ng sugod. Niniwala kasi siya na ang tunay na matapang, bumipili ng laban. Na yun din yung mantra ko sa totoong buhay. Si Kulot naman ang gagampanan ni Kokoy na challenge ang kapuso actor sa bagong atake niya sa kanyang role. Kaso bago ko makita, nahuli ako. Si Kulot ay, galing kasi siya sa may kayang pamilya. Mas nakilala rin ako siguro sa comedy. So this time, ang challenge sa akin, may mga lines minsan na alam ni Miguel yan na punchline to eh. Hindi, tatry kong iseryoso. SIG, short for Siga, naman ang bibigyang buhay ni Rahil. Mapapasabak daw sa matitinding action scenes ang kapuso actor. Nakakatuwa ba? Nakakatuwa ba kung bugbugin namin kayo ngayon? Kaya't hindi biro daw ang kanyang preparasyon, kabilang na ang boxing at martial arts. Kagawa ka na ng action scene? Opo, lahat po ng action scenes na tinitake namin, lagi ako may feeling of fulfillment. Meet Matos, ang role ni Bruce. Marami raw ang makaka-relate sa asta ng kanyang poor little rich kid character. Maybe I can stay longer. Si Matos, he has everything and kahit na grabe yung mga sports car niya, grabe yung bahay nila, mansion, grabe yung pinagdadaanan niya. Hindi kasi siya tinatanggap bilang anak and ang gusto lang ni Matos is to prove himself sa mga magulang niya. Hindi naman pala ikaw yung mayaman dito. may kaya lang. At ang bunso sa grupo na si Dagul, ang vlogger at prankster ng grupo. Ginagampanan niya ni Antonio, anak ng action star na si Roy Vinson. Di ba mga downstairs? Ano kaya ang naipayo ng kanyang ama bago siya sumabak sa bagong action drama series ng GMA? Unang-una sinasabi niya sa akin, nung bata pa lang po ako, stay grounded. Basta, tandaan mo anak, pag nag-prepare ka sa set, parang ako, yung preparation ko, kapag nakasuot na ako ng barong, presidente na ako. Yun yung ginagawa ko po. Kapag nakasuot na ako ng damit, short, syempre dapat bibo ako, matawain ako, makulit ako dapat. Mapapatawa, mapapaiyak, mapapailag daw ang mga manonood sa emosyong dala ng bagong drama action series. This is not your usual gangster serye. Dahil kwento ito ng magkakaibigang may ipinaglalaban. Ang Mga Batang Realist, mamaya na yan pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.